Bilang isang doktor sa isang malaking ospital sa Maynila, halos 3 o 4 na oras lang ang tulog ni Maria araw-araw. Para sa kanya, ang asawa niyang si Paulo ay laging pabigat at pinagmumulan ng sakit ng ulo. 3 taon na ang nakalipas simula nang tuluyang malugi ang negosyong pinangarap ni Paulo, at kasabay nito ay ang pagguhol ng tahimik nilang buhay. Nabaon sa utang ang asawa niya, nasira ang credit score, at ang buong bigat ng responsibilidad sa pra ay naiwan lahat sa mga balikat ni Maria. Isang gabi, pag-uwi ni Maria, nakita niya si Paulo na nakaupo sa sofa, baksak ang balikat at tila walang pag-asa. Nang sulyapan ni Maria ang bank account ng asawa sa phone nito, halos simot na ito. "Hon, igagawa na lang kita ng supplementary credit card sa pangalan ko, para may magamit ka kapag may lakat ka o kung may emergency," malumanay na sabi ni Maria. Dahil sa nasaktang ego, umiling si Paulo. "Huwag na, gagawa ako ng paraan. Ayaw ko nang maging pabigat sa iyo." Kahit mahina ang boses ang asawa, inilabas na ni Maria ang kanyang smartphone at binuksan ang mobile banking app. Hindi na niya kayang makita ang asawang nakmumukhang kawawa at walang may pakmalaki sa labas. "Ilalagay ko lang sa mababa ang limit. Mga 50,000 pesos, sapat na yon bilang emergency fund. Huwag kang mahiya. Gamitin mo kapag kailangan mo. Huwag ka nang mag-alangan." "Sorry talaga, Maria. Babawi ako kapag naayos ko na ang credit status ko. Babayaran ko lahat." Mangyak-ngyak na tumango si Paulo, habang tinapik ni Maria ang kanyang balikat. Inisip ni Maria na bilang mag-asawa, dapat silang magtulungan, at maayos din ang lahat kapag nakabuelo na sila. Ngunit hindi niya inakala na ang desisyong ito ang magiging tiket niya papuntang impyerno. Ilang araw matapos dumating ang card, tumawag ang biyenan niyang si Aling Luz. Bihira itong tumawag kung walang kailangan. Pero ngayon, napakatamis ng boses nito. "Maria, anak, busy ka ba? Baka pwede kang dumaan muna rito sa bahay." "Bakit po, ma? May problema po ba? Masama po ba pakiramdam niyo?" "Naku, hindi. Gusto lang kitang makita. Nagluto akong masarap na ulam. Dumaan ka pag-out mo sa ospital." Pagod na pagod si Maria pero dumaan pa rin siya sa biyenan. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Aling Luz at ang hipak niyang si Rhea na makatabing kumakain ng prutas. "Ate Maria, nandiyan ka na pala. Sabi nila sobrang busy mo raw sa ospital. Ang payat mo na oh," bati ni Rhea. "Nandito ka rin pala, Rhea." Sunod-sunod ang duty at mangga pasyente ko ngayon." Umupo si Maria sa sofa. Inabutan siya ni Aling Luz ng juice at agad na sinimulan ang tunay na pakay. "Maria, ganito kasi yan. Medyo sumasakit ang natuhod ko kaya madalas akong nagpapa-check up. Kaso, nahihiya na akong laging humingi ng pera kay Paulo, lalo na't maliit lang ang allowance niya. Kung para sa check up at gamot po, ma, ipapagamit ko na lang kay Paulo yung binigay kong card sa kanya. Dun niyo na lang po ay charge," sagot ni Maria. Agad na kumawi si Aling Luz tandaeng pagtanggi. "Naku, hayaan mo na yun kay Paulo. Baka mawalan pa ngang pamasahe at pangkape ang asawa mo, nakakahiya sa mga kaibigan niya. Kaya naisip ko, baka pwedeng pahiramin mo muna akong isang card mo, pangako, sa ospital, gamot, at pang-grocery ko lang gagamitin para may pagluto ko kayo, hindi ko gagamitin sa iba." Dagdag pa ni Aling Luz. Medyo nagulat si Maria at natahimik. Sa lohika niya, hindi tamang ipahiram ang personal na credit card sa ibang tao. Dito na sumingit ang mapang-udyok na si Rhea. "Ate, magpapa-check up lang naman si mama. Napakahirap ba naman ibigay nun? Pamilya tayo eh. Kung sa ganitong bagay di tayo magtutulungan, para saan pat naging magkapamilya tayo?" Kahit inis si Maria sa kakapalan ng mukha ni Rhea, bumuntong hininga na lang siya at nilabas ang ekstrang credit card mula sa wallet at nilapak sa mesa. "Sige po, ma. Gamitin niyo to. Pero tulad ng napag-usapan, para lang po sa ospital at grocery ah." Kuminang ang mga mata ni Aling Luz at mabilis na kinuha ang card. Abot nga ang ngiti nito. "Aba, oo naman. Bakit ko naman sasayangin ang pera mo? Huwag kang mag-alala." Nang makaalis si Maria na may mabigat na lumapit agad si Rhea sa kanyang ina at bumulong. "Ma, kapag ginamit natin to, magte-text agad sa phone ni Ate Maria. Kung mag-shopping tayo sa Greenbelt, tatawag agad yun." Biglang sumimangot si Aling Luz. "Hala paano yan? Dapat sikreto lang to." "Akong bahala." "Ma," ni Rhea. "Nakuha ko kay Kuya Paulo ang pinkodeeng mobile app ni ate nung nakaraan. Ayusin ko ngayon." Mabilis na nagtip si Rhea sa kanyang cellphone. Ilang pindot lang, na-deactivate na ang SMS at app notifications ng card ni Maria.
Ayan, tapos na. Hindi na niya malalaman kung makano at saan tayo gumagastos. Pagmamalaki ni Rhea. Ang galing talaga ng anak ko. Mas matalino ka pa sa doktorang yun. Puro trabaho lang alam. Walang kaalam-alam sa ganito. Nagtawanan ang mag-ina. Isang linggo ang lumipas. Nagche-check si Maria ang kanyang expenses para sa buwan ng budget nang mapansin niya ang credit card statement. May mga bill mula sa ospital at botika. Pero may nakasingit na kakaiba. Isang resibo na 15,000 pesos mula sa isang fine dining restaurant sa Makati. Nagpakain kaya si mamang nga kaibigan niya. Kinabukasan sa hapunan, maingat na nagtanong si Maria kay Paulo. Yung card na binigay ko kay mama, may charge na 15,000 pesos sa isang mamahaling restaurant sa Makati. May alam ka ba rito? Kumunot ang nuni Paulo at tila nainis na sumagot. Baka nilibre ni mama yung nga kumare niya. Alam mo naman si mama. Sanay magtipid, siguro gusto lang majabang minsan na may manugang siyang doktor. 15,000 lang naman, kailangan mo pa ba siyang gisahin ng ganyan? Hindi ko siya ginigisa. Nagulat lang ako kasi sabi niya para sa gamot lang. Ang laki kasi ng amount. Depensa ni Maria. Ang higpit mo naman masyado. Malapit na ang birthday ni mama. Isipin mo na lang na regalo mo yun sa kanya. Dami ko ng stress sa paghahanap ng trabaho. Huwag mo na akong dagdagan pag uwi ko. Inis na sagot ni Paulo kaya napilitang tumahimik si Maria. Kinabukasan, pagdaan ni Maria sa bahay ng biyenan, narinig niya si Aling Luz na nakikipagsismisan sa mga kapitbahay sa garahe. Naku, iba talaga ang manugang ko. Gamitin ko man tongkar pambili ng bag o pangkain, walang pakialam. Mapra talaga kasi doktor. Ang sarap ng buhay ko. Rinig niyang sabi ni Aling Luz habang ang makumare ay nagbibigay ng papuri. Sana all, mare, yung manugang ko, 500 lang hingin ko. Dami ng hanas, sagot ng isa. Hindi na malayan ni Aling Luz na nasa likod na niya si Maria. Nang pumasok si Maria sa kusina, sumunod si Aling Luz, na parang walang nangyari. Nandiyan ka na pala. Salamat dito sa karta, laking tulong. Ma, narinig ko po yung usapan niyo sa labas. Pati yung pagpunta niyo sa Makati. Akala ko ba sa ospital lang gagamitin? Mahinahong tanong ni Maria. Sa halip na mahiya, tinaasan siya ng boses ni Aling Luz. Bakit? Ano bang binili ko? Kumain lang kami at ibinili ko ang damit ang pamangkin mo. Nag-inarte ka na agad. Naghihinayang ka ba sa kakarampot na kinikita mo kaya pinapahiya mo ang biyenan mo? Natigilan si Maria. Alam niyang kapag pinatulan niya, mauwi lang ito sa malaking away kaya pinigilan niya ang sarili. Nang gabing iyon, nakahiga si Maria at nag-isip, bakit hindi man lang nag-text ang bangko nung gumastos sila ng 15,000 sa Makati? Nanginginig ang makamay na binuksan ni Maria ang kanyang mobile banking app para i-check ang settings. Nanlaki ang mga mata niya. Naka-turn off ang payment notifications. Sigurado akong nakaw nito dati. Walang pwedeng magbago nito kundi sila. Nakagat ni Maria ang kanyang labi. Ang kabaitan niya ay inabuso at tinuring na kahinaan. Ginamit nila ang kanyang pinahirapang pera para sa luho nila. Tahimik na inunmuli ni Maria ang notifications at nanggakong sa sandaling sumobra sila sa limitasyon, hindi na siya mananahimik. Isang mapayapang Sabado ng hapon, tumawag si Rhea. Ate Maria, walang plano sa Sunday, di ba? Ay reserve mo na yan Bakit? Anong meron? Gusto ko sanang matulog at magpahinga buong araw, sagot ni Maria. Naku ate. Next month na ang 60th birthday ni mama. Para hindi tayo gipit sa oras, ngayong Sunday na tayo mag-early celebration. Naghahanap na si mama sayo. Miss ka na raw niya. Tiningnan ni Maria ang kalendaryo. Isang buwan pa bago ang birthday ng biyenan niya. Ang aga naman yata. Pwede namang next week o next week. Ate, busy ang lahat kaya mahirap magtukmang schedule. Nasabihan ko na mga tita at pinsan natin, kaya dapat nandun ka. Magtatampo si mama kapag wala ka. Wala nang nagawa si Maria kundi bumuntong hininga at pumayak. Sa salitang family reunion pa lang, sumasakit na ang ulo niya. Pagsapit ng 2:00 ng hapon ng linggo, pagpasok ni Maria sa bahay ng biyenan, maingay na ang buong sala. Nakakasiyahan ang natita at pinsan ni Paulo. Ayan na si Ate Maria, kanina pa kami naghihintay. Panay ang hanap ni mama sayo. Lumabas si Aling Luz mula sa kusina. Nakasuot ng apron at abot tanga ang ngiti. Maria, anak, upo ka rito. Iba talaga kapag nandito ang doktor ang manugang ko. Sumasaya ang bahay. Pilit na ngumiti si Maria at umupo. Pero maya-maya, naging kakaiba ang takbo and usapan. Nagsimula si Rhea habang pinaglaruan ang bago nitong bag. Napansin niyo ba ang daming bagong labas na sasakyan ngayon? Yung kaibigan ko, bumili ang bagong SUV.
Ang ganda ang features at safe na safe daw ipanghatid sa mga magulang. Sumang-ayon agad ang isang tita, o nga, iba na teknolohiya ngayon. Kayo Maranglus, medyo luma na rin yung sasakyan niyo hindi ba dapat palitan na? Tila nahihintay na sa linyang ito si Aling Luz. Tumingin siya kay Rhea sabay buntong hininga. Sinabi mo pa, mahigit 10 taon na yung sasakyan namin mahina na aircon, tapos kapag nasa NLEX, umalok-alok pa, nakakatakot. Kung ipapayos ko, presyong pambili na rin ng bago. Kalmadong sumagot si Maria, Ma, mukhang mayos pa naman po yung sasakyan niyo para sa edad niya. Pwede pa yun. Kung bibili kayo ng bago, napakalaking gastos po nun. Hindi naman pera ang issue, anak. Kaligtasan at kalusugan ko ang pinag-usapan natin dito. Lahat halos ng kumare ko, nakabagong SUV na. Sumingit si Paolo para pagaangin ang sitwasyon. Ma, malaking bagay ang bumili ng kotse. Ipapacheck ko na lang sa talyer. Wala tayong budget para diyan ngayon. Ngumisi si Rhea at sumingit, Kuya, madali na lang kumuha ng auto loan ngayon. Kapag professional tulad ni Ate Maria, mabilis ma-approve at ang daming promo. Para sa safety ni Mama, hindi naman siguro pabigat yun. Agad na nakuha ni Maria ang motibo ni Rhea at matapang siyang sumagot. Kasalukuyan naming inaayos ang credit score ni Paolo. At kahit maayos ang sweldo ko, wala kaming kakayahang bumili ng kotseng nakakahalaga ng milyon-milyon ng biglaan. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Aling Luz. Nanlamig ang buong sala. Retirement fund ko? Pareho kayong nagtatrabaho tapos ganyan. Maria, doktor ka pa naman. Mas mahalaga, ba sa'yo ang laman ng bank account mo kaysa sa kaligtasan ng biyenan mo? Nakakasama ng loop. Nagsimulang magbulungan ang magkakamag-anak at pinandilatan si Maria. Para saluhin ang sitwasyon, mabilis na nagsalita si Rhea. Naku ma, hindi naman sinabi ni ate na hindi niya bibilhin. Ate, tingin-tingin lang muna tayo. Ang gaganda ng showroom gayon. Libre lang naman tumingin Wala akong sinabing pupunta ako para tumingin. Nabook ko na po ang showroom sa BGC for this Sunday. Family bonding na rin natin to. Sasama ka diba, ate? Nabigla si Maria. Hindi man lang siya tinanong, nakpabook na agad ito. Ngunit sumigaw na si Aling Luz sa makamag-anak, narinig niyo yun. Ibibili na ako ng bagong kotse ang manugang ko kaya pupunta kami sa showroom. Iba talaga ang Maria ko. Nakpalakpakan ang makamag-anak at nawalan ng pagkakataong magpaliwanag si Maria. Kinalabit siya ni Paolo at binulungan. Hon, pumayag ka na lang muna. Titingin lang naman. Huwag mong bilhin. Kapag humindi ka ngayon, mapapahiya si Mama. Linggo ngang umaga, parang kinalatkat si Maria papunta sa isang high-end car dealership sa BGC. Pakiramdam niya, may mangyayaring masama. Mas excited pa si Rhea kaysa sa lahat. Kumapit pa ito sa braso ni Maria. Ate, tingnan mo yung puting SUV na yun. Yan yung pangarap ni Mama. Isang ahente na nakasuit ang lumapit sa kanila. Ma'am Rhea, tama po ba? Confirm ko lang po ang appointment niyo. Tuwang-tuwa si Rhea at itinuro si Maria. Opo. Kaso ang magbabayad ngayon ay nandito na mismo. Sidra. Maria po. Parang binagsakan ng langit at lupa si Maria. Magbabayad. Anong sinasabi nito? Nilabas ng ahente ang mga folder at papeles sa mesa. Dito po sa pre-contract, nakapanggalan na po kay Dra. Maria ang reservation. Pirma na lang po ninyo ang kailangan at maasikaso na natin ang release ng unit. Nanginginig ang makamay na kinuha ni Maria ang papeles. Nakasulat doon ang buong pangalan niya at ilan sa mga personal details niya. Sino ang gumawa nito? Bakit ginamit ang pangalan ko nang walang paalam? Sigaw ni Maria, kaya napalingon ang ibang mga customer sa showroom. Hindi man lang natinak si Rhea. Ate, bakit ka nagagalit? Kasi nga busy ka. Inunahan ko na ang paperwork para makatipid sa oras. Bibilhin mo rin naman to para kay Mama ngayon diba? Bibilhin? Wala akong pambiliing kotseng to at wala akong balak bumili. Sinabi ko na yan sa inyo. Hinila ni Aling Luz ang damit ni Maria at pabulong itong pinagalitan. Ano bang ginagawa mo? Pinapahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Pumirma ka na muna. Ayusin natin yung bayad mamaya. Ma, identity theft ang ginagawa niyo. Kriminalidad to. At anong ayusin niyo ang bayad? Sa huli, ako rin ang magbabayad nito. Nataranta si Paolo at inawat ang asawa. Maria, kumalma ka. Lumabas muna tayo para mag-usap. Paano ako kakalma? Paolo, asawa kita. Pero hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Ginamit nila ang pangalan ko para sa milyon-milyong kontrata nang walang paalam tapos papakalmahin mo ako. Buong buhay niyang sinubukang maging mabuting manugang. Pero sagat na siya ngayon. I cancel niyo ang kontratang ito ngayon din.
At huwag na huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko ulit. Hindi ko na to palalampasin. Matatalim ang natingin ni Maria sa biyenan at hipak. Natigilan si Aling Luz at Rhea sa biglaang pagsabog ni Maria. Naglakad palabas ng showroom si Maria. Narinig niya ang sigaw ni Aling Luz pero hindi siya lumingon. Pagdating sa parking lot, sinundan siya ni Rhea at matinis na nagsalita. Ano bang problema mo? Pinapatay ba namin ikaw? Magsi-celebrate lang ng birthday si mama tapos titingin ng kotse? Kailangan mo bang mag-eskandalo sa loop? Nanlamig ang boses ni Maria. Kumukulo ang dugo niya pero pinilit niyang magsalita ng kalmado. Titingin lang? May pre-contract sa pangalan ko sa loop. Tapos titingin lang. Ninakaw niyo ang pagkakakilanlan ko nang walang paalam. Tingin mo ba maliit na bagay lang yun? Sa halip na humingi ng tawad, tinulak pa ni Aling Luz si Maria. Ano ba namang malaking issue doon? Naginarta ka dahil lang ginamit pangalan mo. Arta mo, napahinto ang matao sa parking lot at nanot sa kanila. Pumagit na si Paolo. Ma, Rhea, tama na yan. Nakakahiya sa matao. Pasok muna tayo at mag-usap. Maria, please, pasok muna tayo. Anong pasok? Sigaw ni Aling Luz. Pinapahiya ako ng asawa mo sa lahat ng tao. Ginagawa akong kriminal dahil lang sa pangalan. Nakakahiya. Lumapit ang ahente at nahihiyang nag-alok. Mga maam, sir. May VIP lounge po tayo sa loop. Dun po muna kayo magpalamig at magkape habang nag-usap. Kami na po ang bahala sa inyo. Mabilis na pumayag si Rhea. Tara, pumasok tayo. Ate, doon tayo sa loop. Baka magbago isip mo kapag kinausap natin yung eksperto. Kahit gusto nang umuwi ni Maria, napilitan siyang bumalik sa loop dahil sa daming nga nakatingin. Pagpasok sa VIP room, bumukas ang isang malaking screen na nagpapakita ng magandang komersyal. Pinindot ng ahente ang remote at lumabas ang puting luxury SUV. Ito po ang latest at top-of-the-line model namin. Mula sa makina hanggang sa leather seats, imported po lahat. Ang SRP po ngayon ay 8 million pesos. Nang marinig ang 8 million pesos, halos malaglag ang pangga ni Maria. Kahit malaki ang sweldo niya bilang doktor, ang 8 milyon ay hindi biro. 8 milyon, 6 milyong piso, bulalas ni Maria. Ngumiti ang ahente. Opo. Pero dahil mataas ang credit score ni Maria, may special in-house financing tayo para lumiit ang down payment. Mababa rin ang monthly amortization. Tuwang-tuwa si Rhea. Parang siya ang bibili ng sasakyan. Wow, ang ganda. Magkano po ang down payment? Ilang percent ang interest? Kapag na-trade in po namin yung lumang kotse namin, may discount pa. Walang pakialam si Rhea sa reaksyon ni Maria at tuloy-tuloy lang na nakipag-usap sa ahente. Manghang-mangha rin si Aling Luz sa screen. Ang ganda ng kulay. Siguradong mainggit ang buong barangay kapag inikot ko to. Singit ng ahente, ma'am. May test drive unit po tayo sa labas. Gusto niyo po bang subukan para maramdaman niyo ang right? Aba, oo naman. Kailangan matest drive para walang sisihan. Tuwang-tuwa si Aling Luz. Tumayo rin si Rhea at tiningnan si Maria. Ate, tara, ikaw ang mag-drive para ma-feel mo rin kung gaano kaganda to. Bilis. Ngunit nanatiling nakaupo si Maria, malamig ang ekspresyon. Hindi ako sasakay. Wala akong rason para sumakay diyan, nagbago ang mukha ni Aling Luz. Bakit? Nandito na tayo, ang hirap bang sumakay para pagbigyan ang biyenan mo? Ma, sinabi ko na po. Titingin lang sana tayo. Wala akong bibilhin. Kaya hindi ko kailangang i-test drive. Biglang hinampas ni Aling Luz ang lamesa. Napakalakas na umabot ang tunog sa labas ng VIP room. Para saan pat nandito tayo? Sinayang mo ang oras ko. Kanina pa ako nagpapahiwatik na gusto ko yan, masyado kang madamot. Doktor ka pa naman, simpleng sasakyan ipinagdadamot mo sa biyenan mo, ang yabang mo. Namula si Maria sa kahihiyan pero hindi siya umatras. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang humindi? Kung hindi dahil sa anak ko, hindi ka magiging ganyan. Ang pera ng pamilyang to ay pera ng anak ko at pera ko. Wala kang karapatang pigilan ako. Natakot si Paolo at hinawakan ang braso ni Maria. Maria, please. Masayang-masaya lang si mama kaya nakaganyan. Kumalma ka na. Nakakahiya sa mga tao. Pagbigyan mo na lang. Ako ba dapat ang kumalma o ang nanay mo? Paolo, bula ka ba? Gagamitin ng nanay mo ang pangalan ko para umutang ng 8 milyon tapos ako ang papakalmahin mo. Pabalang na inalis ni Maria ang kamay ni Paolo at tiningnan ng diretso si Aling Luz. Ma, ulitin ko. Yung card na binigay ko sa inyo, para po yun sa ospital at gamot. Wala akong ibinigay na pambiling ng kotse. Para maibsan ang tensyon,
Ngumiti ang ahente at inilabas ang card terminal. Mga ma'am, sir, kalma lang po. Pwede po nating i-process muna ang down payment para ma-reserve ang unit. Pwede naman po madyansyal mamaya kung magbago ang isip niyo. Reservation fee. Magkano ba? Matalim na tanong ni Maria. Kailangan lang po ng 250,000 pesos. Sabi po ni Ma'am Rhea kanina kay Dra, Maria po i-charge. Pagrinig nito, agad na nilabas ni Maria ang kanyang cellphone at binuksan ang banking app. Anong ginagawa mo? Ano yan? Sigaw ni Aling Luz. Pero naklik na ni Maria ang lock button. Lumabas sa screen ang card successfully blocked. Sinubukan ng ahente na iswipe ang card pero nag-error ang terminal. Transaction declined po. Doktora, mukhang may problema sa card niyo. Walang problema diyan. Kakablock ko lang niyan ngayon. Hindi na kayo makakakaskas ni isang kusing diyan. Namutla si Rhea at nanginginig na nagtanong, Ate, paano yung binayaran ko nung nakaraan? Nung nakaraan? Anong sinasabi mo? Actually, nung pumunta ako rito last week para mag-inquire, nag-swipe na ako ng 50,000 pesos as initial deposit galing sa card mo. Sabi kasi ni Mama okay lang daw. Nagsalpukan ang galit sa mamata ni Maria. Ninakaw ni Rhea ang card niya at nag-swipe ang 60,000 nang wala siyang alam. Nakandara pa si Aling Luz na magpaliwanag. Sasabihin ko rin naman dapat sayo. Ano ba namang 50,000 lang? Kriminal na ba kami dahil lang doon? Bakit ganyan ka kasama sa amin? Malamig na ngumiti si Maria at inayos ang kanyang bag. Hindi. Pero tatawag ako ang pulis. Unauthorized transaction at identity theft. Magkita na lang tayo sa presinto, Rhea. Lumabas si Maria ng VIP room. Naiwan ang nakabibinging katahimikan sa loob ng showroom. Kahit naririnig niya ang masigaw at pakmamakaawa ni Aling Luz, hindi na siya lumingon. Natahimik ang buong dealership. Namula si Aling Luz na parang kamatis sa sobrang hiya. Maria, nasisiraan ka na bang bait? Pinapahiya mo ang biyenan mo sa harap ng maraming tao at ipapakulong mo pa kami. Sigaw ni Aling Luz, pero hindi natinag si Maria. Kayo ang nagpahiya sa sarili niyo, Ma. Ginamit niyo ang card ko nang walang paalam at kumuha kayo ng sasakyan na pangalan ko ang nakataya. Identity theft at fraud yan. Natural lang na idan ko sa legal. Nang makitang palala na ang sitwasyon, nagpilit ng ngiti si Rhea at humarang sa pinto. Ate, kumalma ka muna. Wala naman kaming masamang intensyon. Gusto lang natin mapabuti ang pamilya. Kasi alam kong busy ka, ako na nagayos ng lahat. Huwag naman umabot sa pulis. Pamilya tayo eh. Pamilya. Rhea, nag-swipe ka ng 50,000 pesos sa card ko ng patago. Ganyan ba ang pamilya? Wala akong pamilyang magnanakaw. Nawala ang ngiti sa mukha ni Rhea. Sinubukan ni Aling Luz na kumuhang simpanya sa mga tao sa showroom. Panurin niyo po siya. Dahil lang doktor siya, inaapi na niya ang matandang biyenan niya. Gusto ko lang naman ng maayos na sasakyan para sa kaligtasan ko, ipapakulong daw niya ako. Pinag-aral ng anak ko yan. Ngayon kriminal na ang tingin sa akin. Ang malas ko, napatingin na ang lahat ng customer sa kanila. Gusto nang lamunin ng lupa si Paolo sa sobrang hiya. Maria, tama na please. Tingnan mo si Mama. Hiyang-hiya na ako. Lumabas na tayo at mag-usap. Hiya, Paolo, sa tingin mo hiya ang problema dito? Muntik na akong makasuhan ng estafa ng sarili mong ina at kapatid. Tapos hiya ang inaalala mo. Mahiya ka sa sarili mo. Tinabik ni Maria ang kamay nga asawa. Sa kalagitnaan ng tensyon, lumapit ang ahente dala ang mga papeles. Mga maam. Sir, mukhang masyadong mainit ang sitwasyon. Dahil wala pong consent ng account holder, ika-cancel na po namin ang contract na ito. Nang marinig ang salitang cancel, namutla si Rhea. Cancel? Paano yung 50,000 reservation fee na binayad ko? Inayos ng ahente ang salamin niya at itinuro ang kontrata. Sorry po, pero kapag change of mind o cancellation of contract, non-refundable po ang reservation fee. Nakapirma po si Ma'am Rhea sa terms and conditions. 50,000 pesos mawawala na lang na parang bula, sigaw ni Rhea. At dahil si Ma'am Rhea po ang nakapirma bilang primary contact, sa inyo rin po mababilang cancellation penalty na 150,000 pesos dagdag ng ahente. Ma, paano to? Ako ang hahabulin nila. Sabi mo sasagutin lahat ni Ate Maria sa card niya. Iyak ni Rhea. Ano kung nakapangalan sa iyo? Kung hindi sana blinok ng magaling mong hipak yung card, hindi mangyayari to. Maria, ay unblock mo yung card at bayaran mo ang 200,000 na yan ngayon din. Utos ni Aling Luz abang dinuduro si Maria. Natawa si Maria sa sobrang inis. Block na ang card ko. Ma,
At bakit ako magbabayad sa katarantaduhang kayo ang may gawa? Ate, hindi ko to inaasahan sa iyo. Pamilya tayo tapos hahayaan mo akong magbayad ng 200,000? Doktor ka, barya lang sayo ang 200 ka. Umiyak na sumbat ni Rhea. Kahit barya lang yan, pinagpaguran ko yan. Malamig na sagot ni Maria. Nagtataka si Paulo sa nakikitang tapang ni Maria na laging mapagbigay nun. Dahil walang nagawa, nag-iskandalo na ng tuluyan si Aling Luz sa sahig ng showroom. Anong klaseng kamalasan to? Masasayang ang pera. Mababangkrupt ang pamilya namin. Ang sama mo, Maria, ang sama mo. Para ko yung nawala dahil sa kapusukan niyo. Kung ano ang tinanim, siya ang anihin. Ginusto niyo yan, kinuha ni Maria ang bag niya at tumayo. Hinawakan ni Aling Luz ang laylayan ng damit ni Maria. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Ayusin mo to bago ka umalis. Tapos na ako. Uuwi na ako. At ulitin ko, subukan niyo pang gamitin ang pangalan ko. Sa presinto na tayo mag-usap, marahas na inalis ni Maria ang kamay ni Aling Luz. Ibinaling niya ang tingin kay Paulo. Uuwi na ako. Bahala ka na sa nanay mo at kapatid mo. Siguraduhin mo lang na may pamasahe kayo pauwi. Walang lingon-likot na lumabas si Maria ang showroom. Kahit naririnig niya ang pakmumura ni Aling Luz, mas magaan ang pakiramdam nga hakbang niya kaysa dati. Pagupo niya sa driver's seat ng kotse niya, mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Ang lahat ng pagtitiis niya bilang mabuting manugang ay nag-flashback sa kanyang isipan. Tumingin siya sa rearview mirror at bumulong. Umpisa pa lang to, ibabalik ko sa inyo ang lahat ng stress na binigay niyo sa akin, with interest. Pinihit niya ang manibela at tuluyang lumabas ng begeche. Nagbago na ang laro, at nagsisimula pa lang ang malamig na pagganti ni Maria. Kinagabihan pagkatapos ng eskandalo, nag-vibrate ang phone ni Maria sa bedstand niya. Biyenan ang nakalagay sa screen. Huminga ng malalim si Maria at sinagot ito. Hello, Maria, nakakatulog ka pa ba? Ang samang ugali mo. Pinahiya mo ako sa buwang dealership kanina at ginawa mo pa akong kriminal. Tatas ang blood pressure ko dahil sayo. Matinis na sigaw ni Aling Luz. Hinilot ni Maria ang sentido niya. Ma, alas 11 na ni gabi. May maga pa akong operasyon bukas. Pwede bang bukas na natin to pag-usapan? Hindi pwede. Sasabog ang dibdib ko sa inis at hindi ako makatulog. Tapos ikaw matutulog lang? Naisip mo ba ang kahihiyang binigay mo sa akin? Hindi ko na may harap ang muha ko sa makumare ko. Ayaw nang pumatol ni Maria sa emosyon kaya malamig siyang sumagot. Ma, pinigilan ko lang kayong gamitin ang credit card ko nang walang pahintulot ko. Sa mata ang batas at moralidad, wala akong ginawang mali. Kayo ni Rhea ang nagnakaw ng card details ko. Anong masama dun? Gumamit lang ng card para sa pamilya, ipapapulis mo na. Kung hindi ka sinuportahan ni Paulo, hindi ka magiging doktor. Ngayong may pra ka na, nakmamayabang ka na, napakawalang utang na loob mo, patuloy na sumbat ni Aling Luz. Dahil walang patutunguhan ang usapan, pinatay ni Maria ang tawag. Ma, gabi na, kailangan ko ng matulog. Bye. Wala pang 30 segundo. Siya namang ang tumawag. Sinagot ito ni Maria. Ate, ako to. Hindi ako makatulog kaya napatawag ako. Kinausap ko yung ahente kanina. Hindi na talaga ay refund yung 50,000 at kailangan kong bayaran yung 150,000 penalty. Paano gagawin natin? Rhea, ikaw ang nag-swipe ng card ko nang walang paalam. Obligasyon mo yung penalty. Bakit mo sa akin tinatanong? Kalmadong sagot ni Maria. Umiyak na sumagot si Rhea. Kung hindi mo lang sana blinok yung card kanina, hindi sana tayo abot sa ganito. Kung pumayag ka na lang, hindi sana masasayang ang 50,000. Ang arte-arte mo kasi, kaya ako ang magbabayad ngayon. Kailangan kong bayaran ang credit card bill ko next month. Nagsimula ng manggaslight si Rhea. Ate, doktor ka. Kumikita ka ng daan-daang libo buwan-buwan. Barya lang sayo ang 200,000. Pero para sa akin, dugot pawis to. Kung naging mabait ka lang sana, hindi ako may stress ng ganito. Hindi na sumagot si Maria at pinindot ang end call. Nilagay niya sa silent mode ang phone at natulog. Ngunit kahit madilim na, patuloy ang pagilaw ng phone niya dahil sa dami ng notifications. Kinabukasan ng alas 6 ng umaga, nagising si Maria hindi dahil sa alarm, kundi sa sunod-sunod na vibration ng phone. Si Aling Luz na naman. Ma, alas 6 pa lang po ang umaga. Nagayos pa ako papuntang ospital. Sobra na po kayo. Anong maaga? Halos hindi ako natulog buong gabi dahil sayo. Pinatay mo pa ang tawag ko.
Pumunta ka rito sa bahay ngayon din at humingi kang tawad. Ma, may duty po ako. Tama na po. Pinatay ni Maria ang phone at in-off ang device. Pagdating sa ospital, pag-on niya ng phone, nagulat siya. May 23 missed calls. Galing kay Aling Luz, Rhea, at maging sa mga tita at pinsan ni Paulo na bihira namang mag-text. Bago pa siya makapag-rounds, may tumawag na unknown number. Sinagot niya, baka pasyente. Maria? Si Tita Susan mo to, kapatid ng papa ni Paulo. Nabalitaan ko kay Luz ang nangyari. Maria, kahit anong talino mo, kung ganyan ang ugali mo, wala rin. Paano mo nasikmurang ipahiya ang biyenan mo? Natawa na lang si Maria sa sobrang inis. Mabilis yatang gumawa ng sariling bersyon ng kwento sina Aling Luz. Tita, alam niyo po ba talaga ang nangyari? Ginamit nila ang pangalan ko para bumili ng sasakyang nakakahalaga ng 8 milyon nang walang pahintulot ko. Naku, pamilya tayo. Naglalambing lang yung matanda na ibili mo siyang kotse. Kailangan mo ba talagang mag-eskandalo sa showroom at magtawag ng pulis? Iyak nang iyak ang biyenan mo. Masyado kang mukhang pra. Baluktot po ang kwento nila. Tita, problema po namin to. Sana huwag na kayong makisawsaa. Ibinaba ni Maria ang phone habang nanginginig sa galit. Kahit nasa kalagitnaan siya ng check-up, walang tigil ang ring ng phone niya. Pumasok ang nurse na may pag-aalala. Dra. Kanina pa po nagri-ring ang phone niyo. Baka po naistorbo ang ibang pasyente. Baka emergency po. Sorry, ako na bahala mamaya. Pagsapit ng lunch break, umabot na sa 67 ang missed calls. Napagpasyahan ni Maria na hindi na magpapi. Inon niya ang call recorder at ini-screenshot. Lahat ay masasakit at mapanirang text messages at sinabi sa cloud. Pag-uwi niya ng bahay, nakita niya si Paolo sa sofa, nakasimangot at naghihintay sa kanya. Hon, bakit hindi mo sinasagot ang matawag ni Mama buong araw? Pati ako kinukulit nila, ang gulo-gulo tuloy ng buhay natin. Hindi ko sinagot, hindi ko masagot. Doktor ako, naupaya ako ang nagsicheck na pasyente. Alam mo ba na nakatanggap ako ng mahigit 100 tawag ngayong araw? Binaksak ni Maria ang bag niya sa sofa at pinandilatan si Paolo. Imbes na kumampi, sinisipa siya ni Paulo. Galit na galit kasi si Mama. Sobra naman kasi ang ginawa mo kahapon. Pwede namang idaan sa maayos na usapan. Bakit kailangan mo pang i-block ang card at mag-eskandalo? Nawalan ng muha si Mama. Muha. Sinisira ngang pamilya mo ang mental health ko at ginugulo ang trabaho ko. 135 calls in one day. Normal ba yun? Asawa kita pero mas inaalala mo pa ang mukha ng nanay mo kaysa sa pang-abuso na ginagawa nila sa akin. Mahiya ka nga. Natameme si Paulo. Siguro frustrated lang si Mama. Kung humingi ka na lang kasi ng tawad at ikaw nang magbayad ng 200,000 na penalty. Tapos na sana to. Kinuha ni Maria ang phone niya at ipinakita ang matext at call logs kay Paolo. Tingnan mo. Ito ang matext ng nanay, kapatid, at mga tita mo. Mukhang pra, walang utang na loob. Bastos kang manugang. Yan ba ang pamilya? Tawagan mo ang nanay mo ngayon. Sabihin mo, ni isang kusing wala na silang makukuha sa akin. Pumasok si Maria sa kwarto at nilok ang pinto. Naiwan si Paulo sa sala, tulalang nakatingin sa mensahe. Kinabukasan, pumunta si Aling Luz sa paborito niyang botika sa kanto. Pagkatapos kumuhang vitamins at gamot, mayabang niyang inabot ang credit card ni Maria sa cashier. Ay swipe mo yan. Pag-swipe ng cashier, kumunot ang nunito. Ma'am, decline po. Nakablock na daw po ang card na to. Namutla si Aling Luz. Nagumpisa nang magbulungan ang mga tsismosang kapitbahay sa likod niya. Impossible. Doktor ang manugang ko, baka sira yung makina niyo. Ulitin mo, ilang beses man subukan, decline pa rin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Luz ang matinding kahihiyan habang pinagtitinginan ng nataw. Nagsisimula pa lang iparamdam ni Maria ang tunay na ganti niya. At ngayon lang ito na-realize ni Aling Luz. Kinagabihan, nakaupo si Maria sa harap ng laptop sa sala. Hindi siya makatulog. Binuksan niya ang website ng bangko at dinownload ang credit card statement niya sa nakalipas na 3 buwan bilang Excel file. Sinimulan niyang i-cross-check ang mga sinabi ni Aling Luz na gastos sa ospital. Internal medicine 1,500 pesos. Pharmacy 1,200 pesos. Ito lang, mapaklang tawa ni Maria. Habang nag-scroll down siya, sunod-sunod ang mga nakakagulat na transaksyon. Tig, 50,000 pesos sa luxury boutique sa Greenbelt, fine dining sa Begeche, at may charge pa sa isang exclusive golf club sa probinsya na hindi pa niya napupuntahan kailanman. Car reservation fee, 50,000 pesos.
Car accessories upgrade. 100,000 pesos. Dealership processing fee. 25,000 pesos. Ano 2. Nagtaka si Maria. Nakaset sa 50,000 pesos lang ang credit limit energy card na binigay niya kay Paulo. Paanong umabot sa 300,000 pesos ang bill niya ngayong buwan? Agad na tumawag si Maria sa customer service ng bangko. Ma'am, base po sa record namin, nung early February po, ay may nag-request ng temporary credit limit increase via phone call. At na-approve po ito. Malumanay na sagot ng agent. Nanlamig si Maria. Wala akong nire-request na limit increase. Paano kayo nag-verify ng identity? Nag-send po kami ng OTP, one-time password, sa registered mobile number niyo. At na-verify po ang personal details via voice call. Naalala ni Maria ang isang araw noong Pebrero. Nag-early dinner sila sa bahay ng biyenan. Habang naghihiwa siya ng prutas, naiwan niya ang phone sa ibabaw ng lamesa sa sala nang pumunta siyang banyo. Siguradong nakita ni Rhea ang paskot niya, hiningi ang OTP, at tumawag sa bangko na nagpapanggap na siya. Kinuha ni Maria ang detalye ng lahat ng transactions at in-export ito. Sakto namang dumating si Paulo mula sa labas. Nakasimangot itong pumasok at ibinaksak ang bag sa sofa. Hon, gabi na. Ano na naman yan? Tinitingnan mo pa rin yung card statements. Please lang, tama na yung issue kay mama. Pagod na ako. Humarap si Maria at iniharap ang laptop kay Paulo. Tingnan mo to. Ang bill ko ngayong buwan ay umabot sa 300,000 pesos. Gusto kong makita mo kung anong ginawa ng pamilya mo. 300,000? Akala ko ba 50,000 lang ang limit? Gulat na lumapit si Paulo. Ninakaw nila ang phone ko at nag-request ng limit increase gamit ang pangalan ko. At tingnan mo to, may record pa dito na sinubukan ng kapatid mong si Rhea na ailing ang card ko bilang collateral para sa auto loan niya dahil bagsak ang credit score niya. Nang ma-reject, ginawa na lang nilang personal na piggy bank ang card ko. Impossible. Kahit gaano kawalang hiya si Rhea, hindi siya abot sa ganyan. Hindi makapaniwala si Paulo. Nakita ni Paulo ang breakdown. 50,000 down payment, 100,000 upgrades, 25,000 fees. Lahat pa sikretong na. Charge sa asawa niya. Asawa kita. Pero hinayaan mong mangyari to nang wala kang kaalam-alam. Malamig na tanong ni Maria, dahilan para mapayuko si Paulo sa hiya. Kinabukasan ng gabi, pumunta si Paulo sa bahay nanay niya nang may galit na ekspresyon. Bakit ikaw lang? Asan si Maria? Nagmamataas na naman ba yung manugang ko kasi hindi nagbibigay ng panggamot sa biyenan niya? Salubong ni Aling Luz. Ma, may kailangan tayong pag-usapan. Inilapak ni Paulo ang printed statement of account sa mesa. Ano yan? Mga papel ng doktor. Credit card statement ni Maria. Umabot ng 300,000 pesos ang nagastos niyo ngayong buwan. Ma, ano to? Sa halip na matakot, tumaas pa ang boses ni Aling Luz. Ano naman? Hindi ba kayang bayaran ng doktor na manugang ko yan? Pinalaki kita, pinagaral, kaya kahit 0.8 milyon pa yan. Kulang pa yan sa utang na loob mo. Ma, hindi ito gamot. Tingnan niyo yung resibo sa Greenbelt. Mamahaling restaurant. Araw-araw yata kayong nanlilibre nga kumare niyo ah. Namula si Aling Luz. Sumingit si Rhea mula sa kwarto. Kuya, gusto ko lang namang sumaya si mama kaya nilabas ko siya. Rhea, paano mo ipapaliwanag yung pagstil mo ang identity ni Maria para taasan ang limit ng card? Alam mo bang kulong ang aabutin mo dito? Galit na galit si Paulo. Bago pa makasagot si Rhea, nagalit si Aling Luz. Tinatawag mong kriminal ang kapatid at nanay mo dahil lang sa asawa mo? Para mo ang pera niya, kaya pera rin namin yun. Huminga ng malalim si Paulo at inilabas ang huling pahina ng statement. Kung ganun, ipaliwanag niyo to. Louis Vuitton bag, 150,000 pesos. Designer watch, 80,000 pesos. Nanlaki ang mga mata ni Aling Luz at nilingon si Rhea. Rhea, ano to? Nung nag-shopping tayo, wala ka namang binibiling ganyan. Namutla si Rhea at nautal na sumagot. Ano? Kuya, binili ko yun para sa kasal ng kaibigan ko. Babayaran ko rin naman Aksisata 30 pesos na luho, patagong kinaskas sa card ni Maria. Hindi alam ni mama to diba? Malamig na tanong ni Paulo. Dahil walang may sagot si Rhea, hinampas siya ni Aling Luz sa likod. Walang hiya kang bata ka. Kaya pala ako ang pinagmumurang ng asawa ng kuya mo. Ikaw naman pala ang gumagastos ng patago para sa mga bag mo. Ma, ikaw naman kasi ang nakpumilit na bumili ng sasakyan kaya tayo napunta doon. Nagsisigawan at nag-awaway na ang mag-ina. Kinuha ni Paulo ang mapapel at tumayo. Ma, Rhea,
Huwag na kayong lalapit kay Maria. Na-report na namin sa fraud department ang card. Kayo ang magbayad ng 300,000 na yan. Mabuti ang nga pinipigilan ko pa si Maria na kasuhan kayo. Umalis si Paolo habang nag-away ang nanay at kapatid niya. Payipas na nga magulong weekend, Lunes na gabi nang magkausap, sina Maria at Paolo sa pagkainan. Paolo, simulang gayon, ako nang may hawak na mabuang pananalapi natin. Ang budget sa bahay, ipon, pati ang pambayat sa utang mo, ako na ang makokontrol, seryosong sabi ni Maria. Ano? Bakit lahat? Paano naman ako? Gulat na tanong ni Paolo. Inabot ni Maria ang isang full. Permanente ko ng pinutolang supplementary card na ginagamit ng nanay mo. Simulang ngayon, bibigyan ko na lang sila ng fixed allowance na kaya ng budget natin, at in cash na lang. Kung kailangan nila ng pera pang ospital, kailangan nilang ipakita ang resibo at saka ko ire-reimburse via Gcash o bank transfer, kamot ulo si Paolo. Prohon, magwawala si mama kapag nalaman niya yan. Iisipin niyang wala kang tiwala sa kanya. Tiwala, matapos nilang nakawin ang identity ko at tangkain akong ibaon sa 8 milyong utang, isang pabor na lang tong ginagawa ko. Kung ayaw niyo, puputulin ko na lahat ng sustento natin sa kanila. Ikaw ang pumili. Nakita ni Paolo ang seryosong mata ng asawa at agad siyang tumango. Alam niyang umabot na sa sukdulan ang pasensya ni Maria. Kinabukasan, pumunta si Aling Luz sa botika at mayabang na inabot ang credit card ni Maria para bumili ng vitamins at gamot. Nakablock pa rin po ma'am. Mukhang na permanently close ng account holder, sabi ng pharmacist. Hiyang-hiya si Aling Luz at mabilis na lumabas. Agad niyang tinawagan si Maria. Maria, nasisiraan ka na ba ng ulo? Pinahiya mo na naman ako sa botika. Ay unblock mo to ngayon din kung ayaw mong kumalat sa buong barangay na pinapabayaan mo ang biyenan mo. Ma, sinabi ko na sa inyo, kinansela ko na po ang card na yan. Kung kailangan niyong gamot, hingin niyo po ang resibo at i-send sa akin, ire-reimburse ko po. Para ko na to, bakit kailangan ko pang mag-report sa'yo? Ibalik mo ang card ko. Hindi niyo po prayan. Pasensya na po, nasa trabaho ako, at pinatay ni Maria ang tawag. Dahil walang mapagbuntungan ng galit, tinawagan niya si Rhea. Ikaw na bata ka. Dahil sa mabinili mong Louis Vuitton na yan, pinutol na ni Maria ang card ko. Paano na ang mga gamot ko? Ma, bakit ako ang sinisisi niyo? Kayo ang may gustong bumili ng SUV. Tapos nagyabang din kayo sa mga kumare niyo na magpapakater kayo. Pareho lang tayo. Ang dating makakamping mag-ina ay nakawatak-watak ng maputol ang daloy ng pera. Sa family reunion kinagabihan, nagreklamo si Aling Luz sa makamag-anak tungkol sa kasamaan ni Maria, pero malamig ang reaksyon nila. Kumalat na ang iskandalo sa showroom. Marang Luz, sobra na rin kasi yung gagamitin niyo ang pangalan ng manugang niyo para kumuha ng sasakyan. Naktimpi lang si Maria kaya sumabok. Medyo mag-ingat din kayo, sabi ng isang tita. Pati ba naman kayo? Kampi sa impaktang yun. Nagiwasan na lang ang mga kamag-anak. Ilang araw ang lumipas. Dumaan si Maria sa bahay ng biyenan. Inilapak niya ang isang puting envelope at isang maliit na notebook. Ma, yan po ang 15,000 pesos na allowance niyo for this month. In cash. At heto po yung logbook. Idikit niyo po rito ang mga official receipts ng gamot at hospital bills niyo. Saka ko po babayaran. Kinuha ni Aling Luz ang envelope. Nawala na ang yabang niya noong nakakaswipe pa siya sa greenbelt. 15,000, paano kami mabubuhay nito? Pinapatay mo kami sa hirap, kayo po ang pumatay sa tiwala ko. Ma, kinita ko po yan sa pagpapagot ko kaya hindi niyo pwedeng abusuhin. Aalis na po ako. Iniwan ni Maria si Aling Luz na nakatulala sa sobre. Tahimik na ang mundo ni Aling Luz. Nawala na ang mga libreng lunch sa mga kumare, at nawala na rin ang pagyayabang niya. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Rhea mula sa manager ng car dealership. Ma'am Rhea, the 1-week grace period for the cancellation penalty has expired. Please settle the 150,000 PHP immediately, or our legal team will formally file a case against you. Namutla si Rhea. Saan siya kukuha ng noong kalaking pera? Sir, pwede bang installment? Wala po akong 150,000 ang cash ngayong. Sorry ma'am. No installment. Kayo po ang nakapirma kaya kayo po ang liable. Tumakbo si Rhea kay Aling Luz at umiyak na nagmakawa. Ma, tulungan niyo ako. Ididemanda daw ako kapag hindi ko binayaran ang 150,000 penalty. Malamig ang tingin ni Aling Luz. Wala na ang credit card ni Maria, kaya naging pabigat na lang si Rhea para sa kanya. Saan ako kukuha ng 150,000? Ikaw ang pumirma diyan. Ikaw ang makbayat. Ma,
Kayo ang may gustong bumili ng kotse kaya ko hinawa June. Wala akong inutos na gamitin ang pangalan ng hipag mo. Magdusa ka. Iniwan ni Aling Luz si Rhea na umahagulgol sa sala. Pagdating ng deadline, walang nagawa si Aling Luz kundi pumunta sa bangko at i-withdraw ang kanyang time deposit na inipon para sa kanyang retirement fund. Ma'am, kapag pre-terminated po ang time deposit niyo, malaki po ang penalty at mawawala ang interest, babala ng teller. Pumikit si Aling Luz at tumango. Sige, withdraw na lahat. Pambayad sa utang. Umiyak sa luplup si Aling Luz nang ibigay ang pera kay Rhea. Retirement fund ko yan. Pakaraan ng 1 taon, bayaran mo ako with interest, kundi papalayasin kita. Wala nang tiwala ang mag-ina sa isa't isa. Kinagabihan, tahimik na nag-usap sina Maria at Paolo. Naglapak si Maria ang isang dokumento. Paolo, para sa peace of mind nating dalawa, gusto kong pumirma ka sa agreement na to. Binasa ni Paolo. Hindi maaring ipahiram ang credit card sa ibang tao nang walang pahintulot. Ang monthly allowance ni na mama ay fix sa 15,000 PHP. Reimbursable lamang ang medical bills kung may official receipt. Okay, honorable payag ako. Narealis ko rin na kailangan talaga natin ng boundaries kahit pamilya pa natin yan, pumirma si Paolo. Para kay Maria, tila nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib, nakahanap na siya ng kapayapaan. 1 buwan ang lumipas, may family reunion ulit ang pamilya ni Paolo. Pagpasok ni Maria, nag-iba ang ihip ng hangin. Doktora, kumusta po? Pasensya na if busy po kayo palagi. Salamat at nakapunta kayo. Bating nga mapinsan ng may matinding respeto at takot. Wala nang nagtangkang apihin o makdiman kay Maria. Si Aling Luz ay tahimik lang sa isang sulok, hindi na sumisigaw o nagre-reklamo. Habang nahuhugas ng pinggan si Maria, lumapit si Rhea at pilit na ngumiti. Ate, sorry talaga sa nagawa ko dati. Hindi na maulit. Hindi masyadong binigyan ng pansin ni Maria. Okay. Wala na siyang pakialam kung totuman ang batin nito o hindi. Ang mahalaga, alam na nila kung saan sila lulugar. Sa bayahe pauwi, tiningnan ni Paolo si Maria. Hon, napansin mo ba si mama kanina? Hindi na makatingin ng diretso sayo. Ibang-iba na ang aura. Wala naman akong ginawang masama. Prinotektahan ko lang ang sarili ko. Ngayon, nasa tama ng posisyon ang lahat. Sorry kung hindi ako naging matibay na asawa noong una. Salamat, Maria. Sa backseat ng kotse, imbes na mga tira-tirang ulam mula sa biyenan, isang masarap na cake ang nakapatong, binili mismo ni Maria para sa sarili niya. Hindi man siya mahal ng biyenan at hipak niya, wala na siyang pakialam doon. Hindi niya kinailangang bumaba sa level nila. Itinakda lang niya ang kanyang boundaries, at ang isang linyang iyon ang nag-ayos ng magulong sistema ng kanilang pamilya.